Naman yung 68 tas mukhang bangkay. Sino yan? Si Bongbong ba yan? Sino yung 68 na mukhang bangkay na tinutukoy dito ni Inday? Puta kaya galit na galit si Claire Castro sa'yo. Inday, ang lakas mo mang asar eh. Sino yung 68 na mukhang bangkay? Si Bongbong ba yun? Ako na, like last year. And wala akong planong basahin ang nilalaman ng SONA o kahit man ng summary dahil I truly believe it is a waste of time. Gigil na gigil si Auntie Claire dito. Mamaya pa-play natin yun. Oo, dito sa mga statement ni Inday Sara nito, sumabog na naman ang budhi niya. Oo, ni Impacta. Saklap! VP, marami po ang nagtatanong, how do you maintain the radiant glow na talagang shining, shimmering, splendid ka talaga? From SONA to beauty and wellness. Yesterday. Kasi ma'am, ang dami nagtatanong ma'am, how do you keep such a radiant glow knowing na kabilang kanan yung atake sa iyo? Maganda pa rin yung tanong na ito eh, kahit na malayo dun sa topic. Oo nga naman no. Mantakin mo ha. Nagkampi-kampi ang mga terorista, media, vlogger, troll army, administrasyon, congressman, mga senador. Para lang pabagsakin ka, papangitin ang pangalan mo, pero paganda ka ng paganda. Ang saklap nito, no? Yung nakikita mo si Luistro, lumalabas na yung kapangitan niya sa sobrang paninira kay Inday Sara. Si Leila de Lima, lalo nang nakukulubot. Sila Kapunan na parang mayroon ng mga Alzheimer's. At itong si Jokno na ang lakas ng konsumo sa toothpaste. Ang saswangit ng mga mukha, ang papangit. Tapos, ito si Inday Sara, paganda ng paganda. So magandang tanong, anong ginagawa mo, Inday, para hindi ka maapektuhan ng mga kademonyohan ng mga ito? O anong beauty secret mo? Baka sakali makuha naman neto makuha netong si Luistro at hindi siya magmukhang mukhang hampas lupa. O kasi si Risa Ontiveros sabi nila sa Senate daw, meron daw yan beautician na sunod ng sunod sa kanya. Kahit saan daw siya magpunta, kahit magsi-CR lang daw, magme-makeup yan. Oy, Kapitayo Boss, maraming salamat sa iyo dyan sa Japan. Pero ito si Inday, wala mang sabi ko nga sa inyo, kita may tsura nyo, kalmado lang, kahit pollution lang ang nyo. Yung maduming hangin lang yung kanyang makeup, ang ganda niya pa rin. Saan ka naman, di ba? Be personal o political? Hindi ko lang alam ha, sandali lang. Gusto ko lang matanong kung hindi ba ganito ang glow ko noon, 2022? Actually, ma'am. Mas grabe. Yes. Wala naman kasing difference sa akin simula nung 2022 hanggang ngayon. Siguro nadagdagan lang yung skincare kasi kasi nagkakaedad, di ba? Mahirap na pag 38 ka lang, tapos namumukha kang 68. Bakit si De Lima? Oo, si De Lima senior citizen na yun, pero mukhang kukunin na ng mga kamag-anak niya sa impyerno. Wala akong pinapatama. Kasi meron tayong kilala na 68 pa lang pero mukha ng bangkay. Naman yung 68 tas mukhang bangkay. Sino yan? Si Bongbong ba yan? Sino yung 68 na mukhang bangkay na tinutukoy dito ni Inday? Puta kaya galit na galit si Claire Castro sa'yo. Inday, ang lakas mo mang asar eh. Sino yung 68 na mukhang bangkay? Si Bongbong ba yun? Oo, ilagay nyo nga dyan kasi hindi ako sure sa mga edad ng mga hayop na yan. Gusto ko huminto na yung mga birthday nila eh. Gusto ko matapos na huling birthday na nila eh para matapos ang paghihirap ng Pilipinas. Sino yun? Sino yun? Sino yun? Pakilagay nga dyan. Bilis. Si Bangag, si FL din. Grabe naman kayo. Maganda naman si First Lady. Sa mundo ng mga swangit, pag nilagay mo si First Lady, siya pinakamaganda ron. Pareho lang yun. Yun lang na meron na akong awareness ngayon sa aging ng mukha. Kaya meron ng mga sunblock meron ng mga yung sinusulat ng dermatologist na skincare. Okay. VP, meron bang gustong ipahatid
si former president sa mga Pilipino, ma'am. Na, alam niyo naman talaga, ma'am, we have been doing this for more than a year, but strong and steady pa rin. In fact, ma'am, on Wednesday, we actually have a gathering prepared to echo the voice of Filipinos from all over the world. Yes, oo. Meron tayong rally sa Wednesday, July 29 sa harap ng ICC, and this is a Free Duterte Now rally, and we will talk about the injustice that was done to President Rodrigo Duterte. Pinaalam ko ito kay President Duterte at sinabi ko sa kanya na I do not think this will help your case since from previous rallies napapansin namin na kinukuha ng ICC yung mga sinasabi natin at ginagawa nilang basihan sa kanilang mga desisyon. And then he said na bakit pa kayo mag-rally? What for? Yeah, sabi ko para lang malabas namin yung galit namin at marinig ng buong mundo yung galit ng mga Pilipino sa ginawa sa iyo. And then sabi niya, okay, bahala kayo kung yan ang gusto niyo. But I warned him that it will not help his case, and he said no, kung ano yung gusto niyo. And you, ma'am, as our hope, the torchbearer for the light na makikita namin sa 2028, the future President of the Republic of the Philippines. Yes. What's your message to your supporters, ma'am, na talagang lalaban hanggang sa dulo para sa bayan? On that note, din, I am truly blessed kasi simula noong 2016 hanggang 2019, midterm elections ng presidency ni PRRD. Noong 2022, 2025, pinakita din yon ng mga tao yung kanilang suporta. Hanggang ngayon, nandyan pa rin yung pagtitiwala at suporta ng ating mga kababayan. In fact, hindi lang yung kanilang suporta, hindi lang siya na parang, oh, gusto ko siya, sinusuportahan ko siya. Marami sa ating mga kababayan, yung nagdarasal talaga gabi-gabi para we pray for Inday Sara, we pray for the Duterte family, we pray for President Duterte. At hindi ko alam kung saan nanggagaling yung ganyan kalakas na pagtitiwala at paniniwala ng ating mga kababayan. Pero kami, tulad ko, ako tuloy-tuloy lang talaga ako sa trabaho ko. Kung ano yung mandate ng Office of the Vice President, apart from the Vice President being a constitutional successor, kung ano yung mga merong budget na mga programs at projects sa loob ng aming opisina, yun lang din at yun ang ginagawa namin. VP Inday, on behalf of the Filipino all over the world, asahan niyo pong suporta namin sa 2028. Duterte! Dapat tayo maging mapagmatyan, dapat tayo makialam dahil sinabi ko na nga noon, 'di ba? We do not know if we still have a country by 2028. And at the rate that this dictatorship is going, we do not even know if there will be elections on 2028. Just keep praying, ma'am. Kaya yes, ma'am, yung una dasal, tapos pangalawa, kailangan talaga tayo ilahok, ikialam, umuna sa ginagawa ng administrasyon. Maraming salamat. Question ka? One question. Last year sana po yung PBBM, nabanggit po niya yung mahiya naman kanya. And then according to him, ma'am, he's the na-expose about corruption, especially po sa flood control scheme. And then sabi po niya, wala daw pong administrasyon, yung mga nakaraan, ang may nagawa po dito. Siya lang daw po ang may mga napakulong and then may na-pros na asset. Wala naman siya napakulong sa flood control scandal eh. At saka, yung sinabi niya na mahiya naman kayo, it was a PR stunt na sinali nila yung linya na yon sa speech niya na nag-backfire. Dahil ang katotohanan naman kasi talaga, ghost projects yung flood control kung hindi man substandard, unfinished or substandard projects. No? So, sinasabi niya na lang yan ngayon na parang ako yung nagsabi ng mahiya naman kayo para mailayo niya yung sarili niya doon sa flood control scandal. Unfortunately, hindi niya pwedeng gawin na ilayo niya yung sarili niya doon sa korupsyon sa flood control scandal kasi siya yung pumirma ng budget. Yan yung inuulit-ulit ko na it is doon sa pag-file ng impeachment case sa kanya. Yun yung impeachable offense ko. Na pumirma ka ng budget na alam mo madaming insertions. Na alam mo yung net mo hindi na siya yung lumabas na baka. At kahit pa man na nakikita mo na mayroong anomalya doon, pinirmahan mo pa rin yung budget. Kaya hindi niya pwedeng tayo yung sarili niya just by saying na ako yung presidente na nagsabi na mahiya naman kayo at ako yung presidente na nagpakulong dahil wala namang kulong eh. Na walang nakulong ng mga tao na tumanggap ng mga maleta na galing sa flood control scandal. And ma'am, kanina sa zona po na nabanggit po niya na malapit na daw, o kakasuhan na daw po si Romualdez at may mga congressman na po na parang mag-serve na po na sila ng warrant po sa mga congressman na involved po sa flood control scandal. Di ba yan din yung sinabi niya last year, bago mag-December may makukulong na. So meron bang makulong Wala. bago mag-Christmas? Wala. So wag niyo na i-expect. Wala na tayo i-expect dyan kay Bongbong. Kaya nga hindi na nanood si Inday. Kasi lahat naman ang sasabihin niya dyan, puro kasinungalingan. Pero Inday, nanood kami. Ano ka ba? Kailangan namin manood. Kasi pag di na kami nanood, wala kaming pagtatawanan. Tulong niya dating speaker o mga members ng House of Representatives. Huwag niyong, balik na lang tayo sa 20 pesos ang bigas. Yes. Diba? O hindi, balik tayo sa akin. Sa akin na lang. Dalawa lang ang hiningi ko eh. Nung pumayag ako na tumakbo, katandem niya bilang kanyang vice president. Yung isa doon,
Buwan pa lang, hindi na sinunod. Wala pang 1 year. Isa lang yon. Related lang yon sa pakiusap ko sa kanya sa kailangan ko gawin gabi-gabi para sa aking mga anak kasi bata kayong mga anak ko. Wala siyang, hindi na tinupad. Sige, sabihin na natin, no, personal yan eh. Pwede naman hindi to pa rin yan eh. Okay, fine. Doon tayo sa 20 ang bigas. Tinupad ba hindi? May makukulong before Christmas. Tinupad ba hindi? Wala. So bakit pa kayo naniniwala at nanonood ng suna? Correct. Hindi na tayo. VP Inday, maraming Di ba? Ngayon mga bossing, eto na. Oo, galit na naman ang auntie nyo. Gigil ang auntie nyo, mga bossing. Oo, kasi ha. Oo, tinawag ba naman siyang impacta? Ayun nga pala sa may paksilika. Di ba? Tinanong si Inday doon sa paksilika. Naging issue sa kanila yun. Hindi daw alam ni Inday kung ano yung paksilika. Kung hindi ka man kasi interesado, pwede naman na talagang hindi mo. Tsaka ganito yan. Yung paksilika na yan kasi, deal yan ng gobyerno natin sa Amerika. So kung sakali man, kahit mag-comment si Inday Sara tungkol dyan, pag naging presidente siya ng Pilipinas, magko-continue pa rin yan eh. Oo. Pag-usapan lang natin mabilis yung issue ng paksilika. Kasi bakit daw hindi alam ni Inday? Naniniwala ba kayo hindi alam ni Inday? Kaya nga tinanong, sabi ni Inday, Foxy? Kaya ilang beses niya inulit-ulit eh. Kasi nga, may ibig siya sabihin doon sa Foxy. Hindi niya sinasabing Foxilica, hindi niya alam yung Foxilica, hindi niya alam. Alam niya yun. Kaya lang, ayaw lang niyang reaksyonan. Kaya ang sabi niya, Foxy Bongbong, ganun, Foxy Lisa, Foxy Luistro, lahat yun. Para yun dun. Hindi ibig sabihin nun, hindi niya alam yun. Napakabobo talaga nitong mga vlogger ni Bongbong, pati mga loyalista. Para i-pick up nyo pa yun. Hindi nyo nagigets yung sense of humor ni Inday Sara. Problema nyo na yun. Kung hindi nyo magets yung ibig sabihin ni Inday Sara dun, kung yung sarcasm, hindi nyo maintindihan, the joke's on you. Bobo nyo naman. Kasi ganito yan. Deal na ng gobyerno natin ngayon. Pag pumayag ang gobyerno natin ngayon, may kontrata yan. Hindi ka na pwedeng mag-back out. Kapag nagsalita si Inday patungkol sa paksilika, pag nagpunta si Inday Sara patungkol dun sa paksilika na yon, pag presidente na siya sa 2028, kaya niya bang ipahinto yun? Hindi nyo na kayang ipahinto yun, lalong-lalo na kung naging ironclad na yung kontrata ng gobyerno natin ngayon sa Amerika tungkol dun sa paksilika na yun. Kasi pag nagsalita si Inday Sara tungkol dun sa paksilika na yun, kahit na ayaw niya, pagdating ng presidente na siya, pipilitin siya ng mga tao na ihinto yan. Hindi niya yung kayang ihinto, lalong-lalo na kung kontrata na yun nung nakaraang administrasyon pa. Oo, baka magbayad na naman tayo dyan kapag hininto natin yan. Kaya hindi na nag-comment si Inday Sara tungkol dyan sa paksilika na yan. Kasi mag-comment siya or not, mga bossing, babalik lang yan sa kanya eh. Baka, akala ko ba ayaw mo ng paksilika? Ba't ngayon presidente ka, hindi mo naman pinipigilan yung paksilika na yan, di ba? Utak lang gamitin nyo. Utak lang ang gamitin nyo pagdating sa mga ganyan. Lahat ng nangyayari sa bayang Pilipinas, alam ni Inday Sara yan. Hindi pwedeng hindi niya alam. Ako nga, alam ko yung paksilika. Kayo nga, alam nyo. Si Inday pa. Alam niya yan. Kaya lang, she chose not to answer kasi nga, dealings ng gobyerno natin yan and she has to deal with it kapag naging presidente na siya ng Pilipinas. And whatever contracts na pasukin ng gobyerno ngayon, hindi naman na niya pwedeng pigilan yun eh. Pag naging presidente na siya. Kasi nga, makakasuhan tayo ng breach of contract, lalo na kung may kontrata na. And kapag kinasuhan ka ng breach of contract, nagbabayad ka ng multa. Halimbawa, yung ginawa nung dredging dyan sa Laguna ni Gloria, approved na yon, kontrata na yon. Tapos pinatigil ni Pinoy. Anong nangyari doon? Nagbayad yata tayo ng 3 billion doon. Para lang namulta dahil hindi natin tinuloy yung kontrata na yon. Minta kayo mo, gagastos na naman tayong pera ng taong bayan.